panahon ng eleksyon, binabantayan ng otoridad ang ilang lugar na itinuturing na election hotspot. Sa mga probinsya at lungsod na ito, nakapagtala ng mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa eleksyon. Balikan natin ang mga lugar na naging election hotspot sa News to Go ni Cedric Castillo. Pinaka-prominente marahil ang Maguindanao Massacre noong November 2009 kung saan 58 ang nasawi. Kabilang ang misis ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadatu. Papunta sana sila noon sa Sharif Aguac para ihain ang COC ni Mangudadatu. Dahil sa madugong insidente, pansamantalang isinailalim ni Nooy Pangulong Arroyo ang Maguindanao sa martial law. Sa Luzon, kabilang sa mga itinuturing noon bilang election hotspots ang mga lalawigan ng Abra, Nueva Ecija at Masbate. Binabantayan nga ng mga otoridad ang Abra tuwing eleksyon mula pa noong 1960s. Sa Masbate naman, di bababa sa 25 ang namamatay dahil sa election-related violence mula noong 2001 hanggang 2007. Naging hotspots din ang Western at Eastern Samar sa Visayas. Habang sa Mindanao, nakasama na sa mga dating listahan ang Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Basilan at Maguindanao. Noong 2010, sa kauna-unahang pagkakataon, ibinilang sa mga election hotspot ang lahat ng bayan sa ARMM. 24 sa mga ito, hotspot na noong pang 2001. Base sa mga naging pahayag ng otoridad, mga loose firearm ang nagpapalala sa election-related violence. Ito'y sa kabila ng pagpapatupad ng gun ban tuwing election period. Maaari lang makapagdala ng baril kapag pinahintulutan ng COMELEC. Cedric Castillo, GMA News.